Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 4, 2025. Maaaring pong sa ating talakayan ngayon magagalit o maiinis kayo sapagkat ito po kasi ang sitwasyon. Ang trust rating ng ating Pangulo ay bumagsak sa mahigit 20% na lamang. Ang ibig pong sabihin nito, kumakaunti ang mga nagtitiwalang Pilipino kay Pangulo kung ang pagbabasihan po natin ay survey. Tapos sa kabilang dako, ito naman pong si Sara Duterte ay lagpas sa 40% ang nagtitiwala po sa kanyang mga Pilipino. Bakit po kaya ganito ang nangyayari sa kasalukuyan? Alam ninyo, maaaring umaani ngayon ang administrasyong ito sa pamumuno ng ating Pangulo dahil po sa kaliwat ka ng korupsyon, umaani ito ng hindi magandang reaksyon sa harapan po ng publiko. Kaya ang magagawa dito ng ating Pangulo para muling maibangon ang tiwala na ito ng taong bayan, kung ang pagbabasihan ay survey, dapat sa lalong madaling panahon, yung mga malalaking isda kung tawagin ay makasuhan na at makitang makulong ng ating mga kababayang Pilipino. Sapagkat sa ngayon, ang mga nakikita pa lamang natin na nakasuhan at nakulong ay yung mga, kung tawagin nila ay sapsap o mga dilis pa lamang, mga maliliit na isda. Pero ang pinaka iniisip ko sa kasalukuyan mga tol, ay ang potensyal na pagpanalo nitong si Sara Duterte sa 2028. Alam niyo, masakit mang sabihin bilang isang PBBM supporter na katulad ko, ang fearless forecast ko sa darating na 2028 presidential election ay mukhang sigurado ang panalo nitong si Sara Duterte kung hindi magkakaisa ang mga dilaw, ang kakampink, ang PBBM supporter at loyalista. Yan ang aking fearless forecast. Kung patuloy po nating paiiralin ang mga ego natin, no, yung ating mga kanya-kanyang biases against each other sa pagitan po ng dilaw at pula at pink, sigurado mag-emerge as victor itong si Sara Duterte sa 2028. Kaya kung gusto po nating masigurado na talunin si Sara Duterte, dapat iset aside muna natin yung ating mga differences and mas tingnan po natin yung mas malaking picture, ika nga, na kapag ka si Sara Duterte ang naging Pangulo ng Pilipinas sa 2028, sigurado kung ano ang naranasan ng mga Pilipino sa panahon ni Rodrigo Duterte ay baka madoble pa. Sana yan ang isaalang-alang ng bawat kulay na ating pong binabanggit. Dito po, sa interview sa isang political analyst, ako, in my opinion, generally agree ako sa kanyang observation kaugnay po ng mga nangyayari sa kasalukuyan, particular dito po sa trust and approval rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin ang interview po na ito. At Profesor ng Political Science and International Studies ng De La Salle University. Kasama natin on Zoom, Dr. Julio Tihanki. Dr. Tihanki, good morning! Namiss ka po namin. How are you doing today, Sir? Peter at Rica with you. Good morning, Peter and Rica. Long time no see. It's good to be back. It's good to see you again, sir. Professor, yes, opo, bumaba ang satisfaction rating ng Pangulo to a new low of 21%. Pero, teka lang, sandali, di ho ba siya ang nagbulgar nitong mga napakalaking higanting katiwalaan sa flood control projects? Hindi ba dapat medyo immune siya dapat sa mga epekto nito? Ito nga, so yun ang malaking naging resulta nitong latest release ng WR numero survey, yung Philippine Public Opinion Monitor. Ito ay rapid assessment nitong so-called mahiya naman kayo anti-corruption drive ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kumbaga, katulad nga ng sinabi mo, siya ang nagsiwala nitong flood control mess na ito. So in effect, siya ay naging
whistleblower sa sarili niyang administrasyon at siya ang siyang nag-reveal itong lahat na ito. Sinundan niya ito ng mga kilos na nagkaroon ng impact din, no, sa perception ng mga mamamayan, no, yung kanyang web portal, yung isumbong sa Pangulo, nagtayo siya ng ICI. So inaasahan natin na makakatulong ito sa kanyang performance rating, no. At in fact, no, after nung SONA niya noong August 2025, naglabas agad ang WR numero ng survey at lumalabas doon sa survey na yon na nagkaroon ng bump, no? Tumaas bahagya ang kanyang survey noong August 2025, no? Ito ay pumalo ng 35%, no? Pero kung titignan natin more than 3 months later, no? Talagang ang tindi ng bagsak ng kanyang numero, no? From 35% to 21%, that's a high 14% na bagsak, no? So apparently, sa umpisa, binibigyan siya ng pagkakataon, benefit of the doubt, di ba? Noong September 21, no? It was, hindi siya pinagre-resign, no? Pero itong mga nakaraang mga rally, laban sa korupsyon, ay damay na rin pati ang Pangulo. Opo. And when we have to point out, kung halimbawa hahanap tayo ng pinakamalaking dahilan sa pagbagsak ng trust rating, no? Satisfaction rating ng Pangulo, ano kaya ang pwede nating tingnan na, Professor? Would it be, one, ang tagal na ha, meron tayong benefit of the doubt noon, pero ang tagal-tagal na, hindi pa nire-resolba. Singit tayo. Alam ninyo mga tol, nasa sa inyo naman yan kung paniniwalaan ninyo ang survey o hindi. Ako basically, di ako naniniwala sa survey. That is my personal stand pagdating sa mga survey. Pero kung history ang pagbabasihan po natin, more than 80% ng survey tumatama sa halalan. No? Kahit nitong nakaraang halalan, more than 70% kung hindi ako nagkakamali, ang tumama po dyan. May mga sa survey lumabas pero hindi nanalo, pero sa 12 kandidato sa pagkasenador, mahigit po sa 7 o hindi bababa sa 7 ang talagang nanalo eventually sa May 2025 election. Ngayon, tinatalakay po natin ito hindi po para i-down lalo ang ating Pangulo sa mga ratings na yan, kung hindi pagmumulat sa ating mga kababayan, partikular sa mga kulay hindi po berde, sapagkat ang berde hindi na po natin mababago ang isipan. May mga kulay katulad po ng dilaw, pink, pula at iba pang mga kulay na kung magkakaisa lamang, sigurado wala pong ipapanalo ang kulay berde. No? Kaya ako tinatalakay ko ito para sana mas tingnan natin yung hinaharap kaysa sa mga personal differences po natin. Ang galit ninyong mga dilaw sa pamilya Marcos at ang mga loyalista naman ang galit sa mga Aquino. Kung pwede, i-set aside po muna natin yan at tingnan natin yung sitwasyon sa ngayon at sa mga darating na panahon. Maliban na lamang talaga kung ang mga differences na yan ay talagang para sa inyo, hindi nakatanggap-tanggap para po magkaisa tayo. No? Kasi alam niyo mabigat para sa aking sabihin ito dahil parang pagtanggap ito ng pagkatalo sa darating na halalan sa 2028. Pero ako sa ngayon pa lamang, yan na ang nakikita ko. Kung hindi tayo magkakaisa laban sa pwersa ng mga Duterte, mahihirapan po tayong talunin. If not, siguradong manalo si Sara Duterte. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Or, could it be na nabibigyang diin din yung mga pahayag ng mga nasa kabilang panig, particularly si Zaldico? Okay. So, maraming dahilan na pwede natin ituro, no, kung bakit bumabagsak ang performance rating ng ating Pangulo. No? Ang unang-una dyan, syempre, ay sa umpisa, syempre, mainit pa yung usapin. No? At mukhang he was bold enough to expose the scandal, no, under his own administration. Pero
medyo tama yung ginawa niya. No? Sunod-sunod, nagbigay siya ng portal, no? Nag-report siya sa taong bayan, nagtayo siya ng ICI. Yung mga unang itinalaga niya sa ICI, ito yung mga maituturing natin na parang, credible naman. Nandyan si dating DPWH Secretary Babe Singson. At hindi lang yun symbolic, no? Dati siyang DPWH, hindi lang yun professional na appointment, kundi symbolic din dahil si Babe Singson ay DPWH Secretary nung panahon ni Noynoy Aquino. No? So napakalakas ng impact na yun. No? Tapos siyempre nilagay din niya si Baguio Mayor Benjamin Magalong. Maraming pumupuna kay Mayor Benjamin Magalong, pero say what you may about the mayor, nagdagdag siya ng gravitas, no, dito sa investigasyon nito. Pero anong nangyari after that? Unti-unting nag-resign, natanggal yung mga inaasahang tao na magkakarga sa imahe ng kanyang administrasyon. Isa na rin dyan si General Torre. No? Tapos, speaking of General Torre, tingin ko isa yun sa mga naging shortcomings ng kasalukuyang gobyerno. Na yung kalakasan sa tao in particular ni General Torre hindi na maximize ng gobyerno po natin. Alam ninyo, kung meron man sigurong taong gobyerno sa kasalukuyan na maaaring mapagkaisa ang mga kulay na ating pong binanggit, pink, dilaw, pula, ito po si General Torre. Nakita nyo po sa mga nakalipas na panahon, kapag ka si General Torre ang pinag-uusapan, tayong mga kulay na binabanggit na yan, pare-parehas po nating sinusuportahan. But unfortunately, nasayang yung pagkakataon at hanggang ngayon, naka-floating status si General Torre, aktibo sa serbisyo, pero wala pong partikular na assignment at ayon sa kanya, nag-aantay po siya kung ano po yung ipagkakatiwalang trabaho sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The one carrying the heavy burden for this administration is Secretary Vince Dizon, di ba? So yun, so mukhang isa yun sa mga dahilan. Pangalawa, Peter, no, syempre yung banat ng oposisyon, no, lalo na yung Duterte opposition laban sa kanya. Dahil ang tumatayo namang tunay na opposition ngayon, dahil non-partisan yung mainstream opposition, no, yung tinatawag nating mga pink, yung mga alay sila, ay gumigna nitong nakaraang midterm election. No? So, yung banat ng Duterte opposition, although ang highest objective nila is a repeat of the EDSA DOS playbook, no? To force the resignation or even the ouster of BBM. No? Pero hindi nila nagawa yun, pero yung lahat ng banat nila, tinamaan tong administrasyon ito. Malaking dagok po ba, Professor, yung mga nakikita natin na sunod-sunod na pag-resign, pagtanggal, pagbitiw ng mga tao in specific key positions ng administrasyon dito sa naging performance rating ng ating Pangulo? Yun nga kasi yung mga dapat na hindi nagre-resign, dapat nanatili at dahil positive ang reception ng taong bayan sa kanila, sila yung nagbibitiw ng posisyon. No? Yun namang non-performing. Nagtataka lang ako sa analysis nitong political analyst na yung mga nagbibitiw ay sila yung performing. Sino-sino ba yung mga nagbitiw na performing? No? Lately, hindi naman miyembro ng gabinete si Babe Singson. Pero sa mga miyembro ng gabinete, yung mga nagbitiw ay talagang non-performing. In fact, kalaboso pa nga ang inaabot nila dahil po sa mga anomalya na di umano'y kinasasangkutan po nila. Kaya I do not think na yung mga pagbibitiw nakakaapekto sa trust and approval rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa parte na ito, hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi nitong political analyst. Pero pagdating naman sa possibility ng pagtaas o pagbaba, ngunit nandoon pa rin sa 40% ng trust and approval rating nitong si Sara Duterte,
somehow, medyo nakukumbinsi ako dyan. Not necessarily na ma-mind condition tayo. Ito kasi ang katotohanan Ang Duterte supporters, ang mga yan ay tanga. Mga tanga ang mga yan. Ibig sabihin, hindi na mag-iisip kung ano yung mga issue na ibinabato sa kanilang sinusuportahan. Kung gaano sila karami, that is the question. Pero, ang claim nila, marami sila. At nagko-coincide dito sa mga survey na lumalabas na sinasabi po natin na mind conditioning lang. Pero ang tanong, bakit nanalo si Bongo? Bakit nanalo si Ronald De La Rosa? Bakit nanalo si Rodante Marcoleta? Bakit nanalo si Camille Villar? Bakit nanalo si Amy Marcos? At bakit hindi nanalo ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos na si Atty. Benhur Abalos? Yan ang malaking katanungan sa akin. Na kung talagang marami tayo, as we claim, dahil maraming mga nagmamahal sa ating Pangulo, nakikita natin sa iba't ibang mga lugar kung saan po siya pumupunta, bakit hindi natin naipanalo yung pinakapambato ng ating Pangulo na si Atty. Benhur Abalos? Sina Tito Soto, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Erwin Tulfo, may kanya-kanya pong mga botante yan na kahit hindi po i-endorso ng ating Pangulo, titindig ang kanilang kandidatura. Si Atty. Benhur Abalos basically nakatindig kay Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi nanalo. Kaya yun po yung katanungan sa akin na maaaring nagbibigay sa akin ngayon ng impresyon na bagamat kakaunti ang mga sumusuporta sa rally ng mga Duterte, patuloy silang malakas pagdating sa halalan. Ang isa sa mga kadahilan niya na maaari talagang may katotohanan dahil ang mga rally ay dito po sa Manila. What if kung ang rally na gagawin nila ay sa baluarte nila katulad ng Mindanao at kalahati po ng Visayas? Kasi sa pagpapatuloy po ng interview na ito, binabanggit po dito na more than 60% ng mga taga Mindanao sumusuporta pa rin sa mga Duterte. O yan ay pag-aanalisa lamang Huwag nyo sana akong tingnan dito bilang kalaban. Ang hangad ko, talunin ang mga Duterte at all cost. Either by impeachment, magtagumpay tayo sa impeachment para basically di na makatakbo itong si Sara Duterte. That's why araw-araw, oras-oras, kung merong live streaming tayo, nakaplay ang intro at ipinapaalala natin sa inyo kung gaano kakurap itong si Sara Duterte. Pero kung hindi tayo magtatagumpay sa ating layunin na siya po ay mapatanggal sa pwesto, ang layunin po natin ngayon, ako in particular, sabi ng isang manonood, 10 beses mong binanggit ang salitang particular kasi pinagdidiinan ko lamang na ito talaga dapat ang mabigyan ng atensyon. At uulitin ko, in particular, kung hindi tayo magkakaisa, mga dilaw, pink, PBBM supporter at loyalista, if not sure na mananalo na si Sara, sigurado po ako sa aking paniniwala na mahihirapan tayong talunin si Sara Duterte sa 2028. No, yung mga kinaiinisan ng publiko ay kapit pa rin sa kanilang posisyon at hindi man lang tumutugon sa gusto ng publiko, no? So parang pabigat sila, no, sa administrasyon at pabigat din sila sa Pangulo. Bakit po kaya bumaba ng ganito kalaki yung performance rating ng Pangulo considering na what he's doing now with the flood control program is actually helping assist yung pagkurba natin dun sa korupsyon? Ibig sabihin po ba nito na may disconnect sa isip ng mga Pilipino sa magagandang ginagawa ng mga people in power? Ano po kaya yung nakikita natin dito, sir? Well, dalawa yan, no? Unang-una,
naiinip na ang taong bayan, no? At tumitindi pa rin ang galit nila, no? So minsan, no, sa sobrang galit mo, no, napapagod ka na rin, di ba? So katulad ng sinabi natin, no, noong umpisa, mukhang maganda naman yung ginagawa ng Pangulo, pero after more than 3 months, it's more of the same, no? Kumbaga, pwede rin na sa isipan ng karamihan, mukhang dinidribble lamang ng administrasyon upang hintayin na humupa yung galit natin. Or yung tinatawag ng mga Gen Z, no, performative, no? Mukhang may ginagawa pero wala talagang ginagawa, no? Parang pakitang tao lamang. So, hindi natin maalis na sa karamihan ng mga taong bayan isipin yun dahil meron ng mga pangalan na binabanggit pero hindi naman nahuhuli yung malaking isda, no? So, ang iniisip yan ang dapat matutukan talaga ng ating gobyerno, mga tol. Kasi yan ang realidad ngayon. Kahit saan po tayo pumunta, malaking isda ang hinahanap po natin. Kahit kayo nga po na mga regular na manonood po natin dito, di ba? Hinahanap ninyo na makulong si Chis Escudero. At syempre, sa panig ng mga hindi naniniwala kay Martin Romualdez, hinahangad nila na makasuhan at makulong din si Martin Romualdez. Hanggat walang malaking pangalan ang makukulong dito, patuloy po nababagsak ang tiwala na ito ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para masagip ang pagbagsak na yan, dapat umaksyon po dito ang Department of Justice or ang Department or ang Ombudsman na katulad ng pinangako ng ating Pangulo at pinangako din nila na ngayong Disyembre, bago magpasko, may mga makukulong na malalaking tao. Sana yung mga senador na pinangalanan, mga kongresista na mga nababanggit, eventually kasuhan sa loob ng buwan na ito sa Sandigan Bayan at labasan ng warrant of arrest. Mahalaga ang warrant of arrest. Kung hindi man sila mahuli kaagad, at least merong warrant of arrest na nag-aantay na sa kanila. At doon natin makikita na talagang kumikilos ang ating gobyerno nang wala pong kinikilingan, nang wala pong sinasantok. No? Kasi kung ang mga nakukulong lamang sa ngayon ay ang mga DPWH officials, sabi nga ng mga kritiko ng ating gobyerno, mga sapsap o dilis lamang ang mga yan at wala pa yung mga pating. Mga pating ang hinahangad po talaga natin na makulong sapagkat kung wala ang mga pating na ito, tingin ko wala din ang mga korupsyon na nangyari sa nakalipas na mga taon na pinangunahan nga rin nitong mga DPWH officials. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. At bago ko makalimutan, ako wala akong pakialam sa survey. No? Bumagsak to negative ang survey ng ating Pangulo as long as Pangulo ng Pilipinas, si PBBM hanggang June 30, 2028. Okay lang sa akin yan. Pero pinaghahandaan ko yung susunod na Pangulo. Dapat ang susunod na Pangulo ay hindi si Sara Duterte. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.